Hello mga friendship, mga kababayan. Basta-basahin mo natin ang ating lamunan kasi alam kong medyo mahaba-haba na naman pag-usapan natin. Ang pag-usapan kasi natin mga friendship, yung dapat mga problema ngayon na dapat hindi na tayo nakikialam bilang mga ordinaryo mga mamamayan, dapat hindi na tayo nakikialam sapagkat ang bansang Pilipinas ay may gobyerno. Okay? Ang gobyerno natin na may mga opisyalis tayong tinagurian natin na may high degree of intellect na kayang-kaya na lang isolba at protektahan ang ating bansang Pilipinas. Subalit mga friendship, yung problema pag-usapan natin ngayon mga friendship ay tungkol sa dispute waters or yung sa Scarborough Shoal kung tawagin natin mga friendship. It is usapin between China at saka sa Pilipinas. Kung sinasabi kasing dispute waters mga friendship, ay ito ay uh, problemang nasa karagatan na may mga disagreement talaga at hindi ma-solve ng mga friendship. Pero nang dahil sa kung napansin natin mga friendship, yung problemang yaan noong panahon pa na yung existence talaga ng problema is panahon pa ni Gloria. Okay? Kung naging aware tayo doon panahon pa ni Gloria, kay siyempre kay Irap, pero kay Irap hindi pa masyado yun, kay Gloria na lumusot, tapos kay Pinoy, hanggang kay President Roa Duterte. Pero nagkaroon pa tayo ng medyo magandang agreement doon. But this recent administration, mga friendship, it is getting worse. Talagang nagiging problema dahil because mayroong pinatawag tayo na mga provocation, yung mga paghahamon na parang naghahamunan, okay? Na parang it will lead to war. Something which is not really good to happen, di ba? So, kung mapansin natin mga friendship, those previous administrations, okay? Lahat ng mga administrasyon na yan mga friendship, andoon na yung usapan, banggaan ng mga matatalino, banggaan ng mga brilliant ideas doon, mga kumbaga tatawagay natin yung mga justices natin nasasama na, di ba? Usapan ng mga lawyers, mga attorneys, lahat-lahat na lang ng mga highly intelligent individuals, okay? Nandoon na yung magsasabihan na ng mga magna cum laude, summa cum laude, mga bar-top knockers na yung nag-uusap doon. Banggaan ng kanilang mga ideya. Subalit, mga friendship, until now, up to this recent time, wala pa rin nagkasundo-sundo, hindi pa rin nagkasundo-sundo. So, mag-wonder tayo, magtataka tayo, bakit hindi sila nagkasundo-sundo sa kabila ng talasan ng mga utak nila. Grabe. Talaga namang usaping pang ano talaga, pero bakit hindi talaga nangyari na magkasundo-sundo? Hindi mangyari na yung may, alam mo yung very comprehensive idea na mabuo. Bakit wala man lang yung scheme, kung tawagin, yung a large scale of, resolution na talaga namang mapagkasunduan dapat. Bakit hindi mabuo-buo yan? Di ba mga friendship? So I think, dahil napagbuklod-buklod na ang mga idea ng mga matatalinong tao, mga taong kumbaga inasahan natin na sila makasolve sa mga problema dahil nga talaga namang ubod sila ng talino. Well, kung hindi na talaga sila mga friendship, tapos na mga friendship. I think this is our time to show up our opinions, no, regarding the matter as long as we could comprehend something about the subject matter, which is dispute water, ang pinag-agawang teritoryo, no, sa katubigan. Okay, mga friendship, para sa akin kasi mga friendship, yung dispute water na yan, yung pinag-agawang teritoryo na yan, it is not merely the talk or the problems of between China and the Philippines. Okay? Hindi lang po mga, there are at least 7 countries who became a claimant, no? Claimant of that particular place, that particular area of Scarborough Shoal. Talaga namang it involves Brunei, Taiwan, Philippines, China, and Indonesia, Malaysia. Okay. Yung mga countries na yan, mga neighbor countries natin yan, mga friendship, na talaga namang, kumbaga, nag-claim talaga sila. So, dapat kasi, dispute waters, mga friendship, it always refers to attention, alam mo yung mga problema, conflict water talaga siya. So, dapat kasi, dahil pinag-agawan siyang territory, dapat welcome lahat ang nag-claimant dyan. Okay? Yung mga claimant dyan, dapat welcome lahat to fish or to benefit the resources. What are those resources under the sea? Di ba? Dapat makikinabang ang lahat ng mga claimant. But because
na parang merong tinatawag natin na parang yung parang may naghari-harian na, mga ganun kung sino malakas, diba? Which among those countries are powerful, most powerful, alam mo yung mga ganun, so may nag-aagawan na siya. So, para sa akin mga friendship, may dalawa tayong pamaraan sana mga friendship nga pinakamaganda, okay? Meron tayong for long-term solution, para sa akin, para dapat meron tayong for long-term solution and for short-term solution. Okay. Pero, bakit pupuntahan natin ang ang short-term solution kung mayroon naman tayong pamaraan, mayroon naman pwedeng gawin natin for long-term solution. Okay, let me impart something mga friendship kasi hindi naman ako abogado. Maliit lang ang pinag-aralan natin pero as long as we have a comprehension regarding the subject matter, we are going to impart something about what we understood on the so-called topic. Okay, ang pinag-usapan kasi dyan mga friendship is kung mayroon tayong long-term solution at short-term solution. So, we do prefer for long-term solution in which I would suggest that all the claimants, I think there are 7 countries that we have here for the claimants of the particular place. So kung 7 yan sila mga friendship to obtain the so-called peaceful diplomacy, okay, sa mahusay at mabuting pamaraan sa pagresolba ng problema natin about that particular place is mayroon dapat tayong multilateral diplomacy. So, let us define first the multilateral mga friendship. Ang bilateral at saka multilateral, it has almost the same in purpose and or objectives in aiming such, solving the conflicts. Okay? Because sa bilateral mga friendship, only the 2 countries is going to talk and have a resolution regarding the particular problem. Pero hindi sa magiging long-term solution ang bilateral is just because it is only the talk or excuse me, the benefits of 2 countries. But because there are other claimants of the certain place, so it is better to have a multilateral, meaning all the involved countries, all the claimants there, they should talk each other, find out the best solution. Find out that both countries should have a cordial solution. Yung lahat ng mga parties nandoon, okay? They have to find out, they have to dig deeper to find out the best strategies that they're supposed to do. Find out in a right manner of, conversation. Find out in a form of, cordial solution. Yung talagang mahinahon. Kasi, pag nagiging dispute kasi, at hindi tayo maging mahinahon doon, ang tension, siyempre, ang bawat country ay may mga preparation when it comes to, siyempre may mga sundalo, mga ganon-ganon. So kung hindi natin ipadaan sa tinatawag natin na cordial solution or mahinahon na mga approaches, kung hindi natin ipadaan sa mga ganong bagay, magkaroon ng tension. Okay? So kung magkaroon ng tension, a bit of, di ba, just even a line of statement, pwede na kaagad magkagirian. So kailangan in a right manner of conversation. Kailangan mahinahon. Ngayon, yung 7 countries na yan mga friendship, it includes Philippines. Kailangan mag-usap-usap yan. Ang bawat isa sa kanila, pag-usap-usapan yan. Which is, kumbaga, they have to find out a comprehensive idea, comprehensive resolution na in which all the claimants should agree upon on it. At kailangan masainan talaga yan siya for long-term solution. So, I know na hindi naman ito basta-basta yan. Kailangan na every side, every party, kailangan they should contribute something, good ideas to be agreed upon with the other parties, and i-rule talaga yan nila. Paikot silang magbigay ng mga idea. In other words, there should be a form of debate na kung saan magkaroon ng exchanging of thoughts, pensive thoughts and ideas. Kailangan yung mga brilliant ideas ilabas na yan. Yung lahat ng mga kalalim-laliman ng pag-iisip ng mga matatalino. Dapat pag-usap-usapan nila yan hanggang sa mabuo nila yung tinatawag na scheme or yung mga pensive thoughts nila, yung in general, nagkaroon sila ng good resolution na to be agreed upon by every parties or every nation or every country na who is called as a claimant of that particular place, that particular area.
Kasi kung hindi mangyaring ganun mga friendship, na hindi magkasundo-sundo, take note, how many administrations na ang nakaraan, problema pa rin siya. Ngayon, kung doon naman tayo sa, let us na lang sa, that is suggestion for long-term solution. Kailangan lahat sila, mga claimant, ay mag-usap-usap ng masinsinan, magbuklod ng comprehensive resolution or yung talagang magbuo sila ng so-called scheme nang sa ganoon ay magkasundo-sunduan na talaga. That is for long-term solution. And then after that, kailangan may mga follow-up din yan. Kasi kumbaga may mga consultation din. Kailangan every country may connection, may interconnectivity na hindi yung magdididmahan na lang after all. Kailangan may mga connection yan. Kasi as time goes on, gumagalaw, although the place is still there, but it can be benefited by every citizens. The citizens of, all the people, because kung mapagkinabangan na yan at mabuo na ang decision sa long-term solution, lahat ng mga taong gustong mag-benefit doon sa particular area, example sa lahat ng mga resources mayroon doon, ng mga pagkain, di ba? So, kung ang 5 membro or the remaining 5 members or 5 countries nga naging claimant diyan, kung magsasabi sila mga friendship na hindi na okay na sa kanila yon, we don't have any problem regarding that, mga usaping ganyan, wala kaming problema. That's good and well, kung ganon. Pero paano kung darating ang point, somehow, someday, darating ang point na may isa na namang magre-react, magka-claim diyan, and then, di ba, gagawa na naman siya ngayon ng complaint. Ngayon, another problema na naman yan. So, hindi lang yan magiging problema sa iba, kundi magiging problema na naman ulit sa dalawang nag-uusap, which is, I'm referring to China and Philippines. So, panibago na naman. So, sa madaling sabi, bilateral talk or bilateral diplomacy is just only a temporary, a short-term solution of a so-called conflict. Okay? Sa nasasabing problema, sa nasasabing usapin, naging problema, temporary lang po ang bilateral talk. Okay. Ngayon, kung dahil sinabi naman ng iba dyan na mga members ay hindi naman daw sila nagkaroon ng problema doon, so let us focus naman ngayon sa China and Philippines. Okay? Mag-focus naman tayo doon sa China and Philippines, in which that is what exactly President Roa Duterte did. Yun ang ginawa niya talaga, which is bilateral talk, bilateral diplomacy. So, ang ibig sabihin, the two countries, China and Philippines, should talk each other deeply, broadly, with the comprehensive, resolution, mga ganon. Talaga na bang may scheme talagang nangyayari, pag-usapan, but since we cannot deny the fact na mayroon talagang another. So, dahil mayroon na natili mga claimants dyan, hindi natin ikaila na somehow, someday, mayroon talagang magko-complaint na naman ulit dyan. So, dalawang paraan lang ang pwedeng para ma-resolve ang problema natin sa girian ngayon ng China at Pilipinas. Dalawang pwedeng pilian ng ating presidente sa Pilipinas. Either magkaroon ng which among the two, the multilateral or the bilateral. Okay? Nasabi ko na ang tungkol sa multilateral, anong dapat gawin, sila na ang bahala doon sa mga pamaraan. Ngayon, sa bilateral, that is temporary settlement lang. Kasi, mayroon pang ibang mga claimants, so kung makipag-bilateral si President Marcos doon sa China, the same way, it seems like food. Okay? Mayroon siyang expiration. In other words, kung sabihin ni si Jinping na, okay, at this point in time, magkasundo tayo hanggang sa ganitong ganyan-ganyan. So, kung magkasundo tayo sa ganito ganyan-ganyan, kung sa palagay natin okay pa, ganyan-ganyan, so let's talk about it again.
kung ano ang dapat nating pamaraan ulit na matuloy-tuloy natin ang mga benepisyo na kapakanan para sa lahat ng mga katao sambayanan, both citizen of China and both the mamamayang Pilipino sa Pilipinas. Okay? So, yun po ang maaari nating paraan. Okay? Yun ang paraan na pipiliin natin ay bilateral. Kung sa bilateral kasi, it is the agreement between two countries lang. Madali lang ma-resolve nila yan. Kasi dalawa lang sa magbe-benefits after those scheme na ma-plan nila. So, those resolution na magkagawa ng batas agad na masunod ng both countries. So, dalawa lang sila. Pwede, sandali lang yan siya. Pero that is temporary. Hindi na siya for short term in my own perception regarding the matter. Ngayon, ganito kasi, kung sakali naman na, bakit sabihin nila, bakit kasi naging problema pa sa Pilipinas yan? Kasi mga friendship, ganito po. It is oftenly, or if it was pronounced oftentimes, that, no, it was, ay hindi nanalo natin sa arbitral tribunal. Ang decision sa arbitral tribunal court ay, ay nanalo talaga ang Pilipinas. Yes. Yon ang kasabihan nila. Pero, excuse me, pero mga friendship, to be honest lang, hindi lang po usapin na para basta-basta lang. Kasi, there should be an involvement. The problem of Philippines now and the China, it has, mayroong talagang involvement in my own, in my own pensive thoughts. Hindi lang dapat ang China, hindi lang dapat ang Pilipinas ang magkaroon ng certain problem regarding this matter. Kundi dapat tutulungan tayo sa arbitral tribunal court. Bakit? Sa arbitral tribunal court, nadipag-desisyon na sila na daw, nanalo na daw, di umano, nanalo na daw ang Pilipinas. So sa madaling sabi, if it was being pronounced by the arbitral tribunal court, therefore, it is supposedly certified. Question, may certification ba? Or sabihin natin na a proof of evidence that the Philippine won that particular case. Meron ba? Kung meron, then they have to show it. Ngayon, if ang balik sa China, no, that pronouncement, we will never recognize in it. Now, wala tayong magagawa. Dahil hindi naman nire-recognize ng China ang pronouncement ng arbitral tribunal. Ngayon, kung walang nagre-recognize, who is supposed to be the post? Sino dapat ang maninindigan diyan sa gitna? Di ba? Dapat ang arbitral tribunal court magbigay ng sanction or magbigay ng kaukulang kaparusahan sa mga bansa na hindi tumatalima or hindi sumusunod sa nasasabing usapin. Tama? Bakit ngayon ay pinaproblema? Kailangan pang files of cases na isasampa natin doon sa China because of their provocation acts na ginagawa diyan sa West Philippine Sea. Bakit nanahimik ang arbitral tribunal? They are supposed to give a sanction or punishment or shall we say ay kaparusahan na kaukulang kaparusahan doon sa China. Bakit nanahimik? Okay? Bakit hindi na kayang bigyan ang China ng sanction? Kailangan pa muna magluluhod ng Pilipinas na parang tapos kada file ng kaso kasi ganyan may ginagawang di maganda ang China. Okay. Ngayon, even though several videos as a proof of evidence that we are being oppressed by that particular country, anong ginawa? May nangyari pa ba? Wala. Sa mga accusation doon sa mga file na kakasuhan, wala pa rin nangyari. 'Di ba? So, sa madaling sabi, aminin na lang ng arbitral tribunal
na it was being invalid na, 'di ba? Kasi wala eh. Sabi ka nga na talaga nanalo ang Pilipinas. Pero hindi naman nare-recognize sa kabila. Kung hindi naman nag-recognize, wala namang kaing sanction ibinigay doon. Dapat sila ang magbigay. Kaya nga, arbitrary tribunal that is excluded sa judicial system. Okay? Yung mga adjudicators natin dyan, yung mga, excuse me, mga punong tagapagtanong, tagapag-questions, mga interrogators diyan, lahat-lahat ng mga nagtatanong tungkol sa mga batas na ganyan na magdi-decide. They are out of the judicial system. Kaya nga nandoon eh sa ibang bansa eh, that is somewhere in Netherlands. Ngayon, anong mangyayari? Anong mangyayari niyan? Kung sabi na ng Pilipino, oh yes, we are claiming also that, and that is also good. We won that, case. Pero anong nangyari? Wala. We don't have any proof of evidence. Ang mga opisyalis for those previous administrations, ano-anuhan na naman sila. Bintang doon, bintang dito, bintang doon. Alam niyo, pinagtawanan lang tayo. Kasi, we are getting quarreled here in the Philippines. Officials are getting quarreled. Samantalang sa doon, wala lang. Pinagtawanan lang. Diba? Hanggang dumating sa point na mayroon tayong mutual defense treaty doon sa ating sa US. So, nakukunik naman tayo sa US. Hindi maganda 'yon kasi nga dahil we felt oppressed. Di ba? Damang-dama na natin. Niya parang naaapi na tayo. Ngayon, dahil sa naramdaman nating pang-aapi ng ibang bansa na yan, parang naghahanap tayo ng kakampi in which not in a right way, not in a right process, na idadaan natin sa Mutual Defense Treaty, nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kaanib or something Hindi yun. Kasi we have to look forward that the United States, ang dami ng pinagtutulungan ngayon ng bansa, but they were not successful in it. Tingnan mo naman yung battle ng Russia at saka di ba? Walang nangyayari. Lahat lang nasisira ng mga bagay-bagay. Ngayon, kung madagdag pa tayo niya, you think tutulungan tayo? Okay? Hindi mangyayari 'yan. Alam nyo kasi kung bakit minsan may mga ganyan din ang US kasi alam nyo kasi sa technology at saka sa economics talaga, highly competitive na talaga ang China. Okay? All throughout the world. Kahit saan kayo mag-research, mga products nila nagkakalat, not merely here in the Philippines. Okay? 'Di ba? Aaminin natin, pasalamat din tayo sa product ng China. Kasi kung kung ang importation ng China dito sa Pilipinas, kung babawasan at tanggihan, walang mawala sa kanila because hawak nila ang mga sa internationally, hawak nila. Tayo, sige nga, Aber, kung tayo nga, tanggihan nga tayo sa importation natin doon sa mga fruit products natin, ewan ko lang kung di tayo magngangawa. Diba? Sige nga. So we have to be careful enough when it comes to making such kind of decision. We should not total marami naman tayo mga matatalino pang mga natitira dyan, magkaroon din ng proper consultation regarding the matter. Kasi kung hindi tayo magkaroon ng mga thorough investigation, thorough study about it, mangyayari talaga mamumulubi lahat ang bansang Pilipinas. Especially sa ating government ngayon that even here in our country, we have only 3 branches of the government, but they are the institutions that whom we supposed to lend on everything to them. Kasi sila ang inaasahan natin, but what happened? They themselves cannot, hindi nagkakaintindihan. So, parang hindi sila nagkakilala. Diba? So, there's something behind on it. May mga problema talaga that we need to solve, we need to address, and those allegations and that leads to frustrations, it must be thoroughly scrutinized.
Para sa ganun, malalaman natin kung gaano ba katotoo ang mga bagay-bagay na ito. Kasi to be honest lang, hilong-hilo na ang mga tao, ang mga mamayang Pilipino. Biruin mo, during the previous administration, let us say na lang kapanahon ni President Duterte, all the members or all the agencies of the government, parang sila ang nagkakaproblema kung how are they going to you know, to convince people, to give more motivations people to, 'di ba, na maging kaanib nila. 'Di ba, alam mo yung ganon, parang paano susunod ang mga tao, 'di ba? Pero ngayon nababaliktad na. Mga tao na nagkukonsumisyon, bakit nagkaganito yung ano natin? Kahit sila na mga matatalino, hindi pa nagkakaunawaan, hindi nagkaintindihan. Nga, mayroon namang constitutional law na sinusunod. Pero, pilit nilang gawin ang hindi tama, kahit alam naman nila na yan ay hindi tama. Di ba? So, in other words, so, parang mahaba na ang sinasabi ko. So, let us direct to the point na lang. Kailangan magdesisyon ang Pangulo. Either saan ang puntahan niya, ha? Multilateral or bilateral. Sa bilateral, after his administration, ang susunod na magiging presidente, another bilateral na naman yon. Okay? Kasi temporary lang yun siya, hindi siya for long-term solution. At least, wala yung acts of provocation, yung mga galaw na mga panghahamong galaw, o mga panghahamong galaw sa kapwa bansa. At least walang ganoon. Mahinahon. Cordial approach. Okay. Yon, cordial solution. Yung mahinahong pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Okay. Kasi ganito yon. Using itong complaint natin, kahit sabihin natin may mutual defense treaty sa US, using kung magkaroon ng kaguluhan, sa palagay nyo, susuko ang China? Let us project the happenings. Kung magkaroon ng girian, malamang sa malamang manalo ang Pilipinas. Kasi, ang European countries, kaanib natin ang iba dyan. US is the most powerful country. Kaya, hanggat maari, mamili na ang Pangulo natin. Is it bilateral or multilateral? Kasi kung ang ending ng troubles or after the war, kung magkaroon man ng war, masolba ang problema, wala pa rin susuko. But damage has been done. Thousands and thousands of casualties ang nangyayari. Back to zero na naman tayo. Then, after those occurrences, so, after those terms of war, natalo. Diba? Walang susuko. So, kung ang ending naman pala ay walang susuko between China and Philippines, kailangan nag-project tayo. Kung wala naman palang susuko after war, kung magkaroon ng hidwaan, so it's better to decide that there should be a joint forces between China and Philippines. Ano ibig ko sabihin sa joint forces? Magkasundo-sundo na whatever the resources that the West Philippine Sea has, either it is in a form of mga fishing natin, anything there, and aside from that, sa mga lamang dagat, maliban sa mga lamang dagat na yan, yung sinatawag nating oil, okay? So, joint exploration. Dig deeper jointly. Kailangan mayroon. Pagkasunduan na lang kung magkano ang hatian. Okay? Ano magkano ang hatian?
pagkasunduan na lang. Huwag na maging selfish. Dahil ang ending dyan ay hindi wala namang matalo. Kailangan makinabang ang lahat na pwedeng makinabang in according to the rule of law. According to what is being agreed upon in their resolution, in their di ba, in general scheme. Okay? Ano man ang maging kasunduan doon, dapat yun ang masunod. Makinabangan ng lahat. Dahil, once again, everything above on this earth is definitely given by God to be wisely used by the people above or still living above on this earth. Ganun lang po yun. Huwag masyadong sakim sa sa mga natural resources kasi it is to be temporarily used. Hindi pwedeng madala kung kahit saan-saan. Thank you so much for watching mga friendship. I hope that everyone could understood, di ba? Kasi nahihirapan din naman ako eh. Thank you so much for watching.